Sa isang liblib na baryo sa Bicol, kung saan ang mga gabi ay tahimik at ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan, may isang batang lalaki na tila hindi kailanman nabibilang. Hindi dahil kakaiba ang kanyang ugali, kundi dahil sa kwento kung paano siya dumating sa mundong ito. Sabi ng matatanda, isang gabi raw na malakas na kulog at kidlat, may nakita silang liwanag na parang bulalakaw na bumagsak sa gilid ng bundok. Kinabukasan, nakita nila ang sanggol, basang-basa, nanginginig at walang kasamang ina o ama. Wala ni anino ng tao sa paligid. Ang matanda sa baryo ang nagsabing, hindi yan anak ng tao. Baka isinuka ng halimaw. Lumoki si Elmo sa pangangalaga ng isang mag-asawang hindi makaanak. Kahit tinanggap siya ng mga ito na parang tunay na anak, hindi ganoon ang pagtingin sa kanya ng iba. Anak ng dilim, tawag ng ilan. Batang walang pinag-ugatan. Kapag tahimik ang gabi at may naririnig silang alulong o kakaibang tunog mula sa bundok, si Elmo ang agad na napaghihinalaan. Pero kahit ganon, hindi siya kailanman lumaban. Tahimik lang siya, matulungin at may mabuting puso. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matakasan ang anino ng kanyang pinagmulan. Ang tanging kaibigan ni Elmo ay si Nika, anak na albularyo sa baryo. Masayahin, madaldol, at palaging may bawang minatamis na saging o suman. Lagi niyang sinasabi, wala akong pakialam kung anong sinasabi nila sa iyo. Hindi ka halimaw. Isa kang tao at mabuting tao pa. Sa tuwing nadarama ni Elmo ang bigat ng mundo, si Nika lang ang nagpapagaan nito. Sila ang tipo na magkaibigan na kahit walang sinasabi ay nakakaintindihan. Kahit tahimik sa Elmo, naiintindihan siya ni Nika. Kahit madaldal si Nika, inakikinggan siya na Elmo. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat isang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang nasa ilog si Elmo at naglalaban ng damit ng kanyang mga magulang, may naramdaman siyang kilabot sa likod ng batok. Para bang may matang nakatitig sa kanya mula sa kagubatan. Tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakita. Ilang saglit pa, para may dumaan sa ilalim ng tubig, isang anino, mahaba at kumikislap sa dilim. Napaatras siya at muntik nang madulas sa putik. Ngunit nang muli niyang silipin ang tubig, tahimik lang ito. Walang bakas ng kahit ano. Kinabukasan, kumalat ang balita. 3 manok ng kapitbahay ang namatay. Walang sugat, walang dugo, parang hinigop ang buhay. Ang hinala agad ng mga tao. May aswang na naman sa lugar. At gaya ng deity, si Elmo ang napagbintangan. Bakit palagi na lang siya ang naruroon kapag may nangyayaring masama? Bulong ng isa. Tingnan niyo nga, yang mga mata niya, parang hindi tao. Pero si Nika, matatag pa rin. Pinuntahan niya sa Elmo at niyakap ito. Hindi ka mag-isa, sabi niya. Kung may hindi man normal sa iyo, hindi ibig sabihin masama ka na. Habang tumatagal, mas dumadalas ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na nawawala, may naririnig na malalalim na ungol mula sa bundok, at minsan, may ilaw sa langit na parang asul na kidlat na biglang sumisilip sa dilim ng gabi. May gabi ring bigla na lang lumalalim ang tubig sa ilog, kahit hindi naman umulan. At si Elmo, napapansin niyang nag-iiba ang katawan niya tuwing kabilugan ng buwan. Mas lumalakas siya, mas lumilinaw ang pandinig niya, at minsan, nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Nika Powi galing sa pagtitinda sa Peleng, napadaan sila sa gilid ng ilog. Biglang lumamig ang hangin. Tumingin si Elmo sa tubig, at doon niya ito unang nakita ng malinaw. Isang nilalang na tila ahas pero may pakpak, may makislap na asul na balet, at mga matang parang apoy. Bakunawa. Ngunit hindi ito galit, tila ito ay nalulungkot. Tila ito ay nananawagan. Nika, mahina niyang sabi. Parang kilala ko siya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nika. Hindi na siya nakasagot. Biglang sumiklab ang ilog ng asul na liwanag. Sa gitna nito, lumutang ang imahe ng isang sanggol na may metang katulad ng kay Elmo. At sa likod ng imaheng iyon, isang matinis na boses ang umalingaunggo. Panahon na para bumalik ka sa tunay mong tahanan.
Napaetra sa Elmo. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang katotohanang baka hindi siya tao, o ang panawagan ng isang halimaw na nagsasabing siya ay isa sa kanila. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng tama, naramdaman niya ang init sa kanyang palad. Nang tingnan niya ito, unti-unting nagbabago ang balat niya, nagiging makintab, parang kaliskis asul. At sa sandaling iyon, tanging isang tanong ang umikot sa isip niya. Kinabukasan, hindi makatulog sa Elmo. Ulit-ulit sa isip niya ang nakita sa ilog, ang bakunawa, ang sanggol sa liwanag, at ang asul na kaliskis sa kanyang balat. Pilit niyang sinasabi sa sarili na baka panaginip lang iyon o ubunga ng pagod, pero ang marka sa palad niya ay nananatili. Maliit lang ito, parang lamat na asul sa gilid ng kanyang hinlalaki, pero sa bawat oras na lumilipas, lumalalim ito. Parang nabubuhay. Tahimik siyang kumain ng almusal habang ang kanyang inay nakatitig lang sa kanya. Elmo, mahina nitong sabi, may gusto akong sabihin sa iyo matagal na. Pero bago pa man niya madugtungan, kumatok si Aling Tersang sismosa sa pintuan. Himihingal, dala ang balitang may bata raw na nawala kagabi. Huling nakita sa tabi ng ilog, aniya, at may nakita raw na bakas na malaking nilalang sa putikan. Lalong sumikip ang dibdib na Elmo. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang tekot na baka siya ang dahilan ng lahat o ang katotohanang hindi na siya ligtas sa mga meta ng mga tao. Sa loob ng linggo, parang naging multo si Elmo sa sarili niyang baryo. Ang mga dating bumabati sa kanya ay umilag na. Ang mga bata, pinipigilan ng magulang na lapitan siya. Sa palengke, kahit magbayad siya ng tama, parang ayaw siyang bentahan ng gulay. Kahit si Mang Ido, ang matandang panday na dati parang ama sa kanya, ay tila malamig ng gayon. May mga bagay sa mundo na hindi dapat pinakikialaman, Elmo, sabi nito. At minsan, ang pag-alam mo sa pinagmulan mo ang magiging kapahamakan mo. Nang gabing iyon, habang umulan at may bahagyang kulog sa paligid, narinig ni Elmo ang mahinang pagkatok sa bintana. Pagbukas niya, sinika iyon, basang-basa at nanginginig. Elmo, sabi niya, may kakaibang nangyari sa tatay ko. At katapos niyang gamutin ang isang buntis na nilapitan ng aswang, bigla na lang siyang nangisay. Parang sinapian. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Hindi na nagsalita si Elmo. Umikot lang ang paningin niya at bigla siyang naglakad papalayo, patungo sa bahay ng albularyo. Doon niya inabutan si Mang Doro, ang tatay ni Nika, na nakahiga at wala sa sarili. Bigla itong tumingin sa kanya, at sa tinig na tila hindi sa kanya, nagsalita ito, ang dugo ng bakunawa ay gising na, at ang anino ng haring aswang ay muling babangon. Hindi ikaw ang panganib, ngunit ikaw ang susi. Napaetra sa Elmo. Anong ibig sabihin yon? Sumulpot si Nika sa kanyang likod, dala ang isang lumang kahon na may palamuti ng dehon at alon. Ito raw ang iniwan sa iyo ng nanay mo bago siya nawala, sabi niya. Matagal na itong hawak ni Tate, pero ngayon lang niya sinabi. Binuksan na Elmo ang kahon. Sa loob nito ay may isang mutya. Maliit, hugis bilog, asul ang liwanag at tila may tubig sa loob. Kapag inikot, may makikita kang parang kumikislap na bantot ng isde sa ilalim. May kasama rin itong luma at kupas na sulat na sinulat sa kakaibang wikang hindi niya maintindihan. Ang mutya ng tubig dilim, bulong ng isang tinig mula sa likod ng kubo. Isang matandang babae ang nakatayo roon, balot ng itim na balabal. Ang buhok ay puting-puti, at ang mga mata ay parang bumubuta sa kaluluwa. Ako si Lola Saria. Sabi niya, diwata ng mga lihim at tagapagbantay ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. Matagal na kitang pinapanood, Elmo, at ngayon, panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi ako handa, sabi na Elmo, nanginginig. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Lumapit si Lola Saria at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib na Elmo. Ang puso mo ang magsasabi. Pero kailangang malaman mo ito. Hindi ka isinuka ng bakunawa, iniligtas ka niya. Noong ikaw ay sanggol,
May itim na puwers ang gustong lumamon sa iyo. Anak ka ng isang tagapangalaga ng mutya, isang haling na diwata, at isang taong pinili ng tadhana. Ikaw ang bunga ng lihim na ipinagbabawal sa dalawang mundo. Kaya't pinagtangkaan kang patayin ng mga aswang na naniniwalang ikaw ang huling sagabal sa muling pagkabuhay ng kanilang hari. Ngunit bakit ako, bulalas na Elmo? Bakit hindi nila ako pinatay noon pa? Dahil may panata ang bakunawa, sagot ni Lola Saria, na kung sakaling ang anino ng haring aswang ay muling sumilang, ikaw ang magiging tagapigil. Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong gisingin ang kapangyarihan ng mutya. Bigla siyang tinablan ng takot. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may kapangyarihang hindi niya maintindihan. Hindi niya gustong isipin na ang dugong dumadaloy sa kanya ay hindi ganap na tao. Ayoko, mahina niyang sabi. Gusto ko lang maging normal. Tahimik si Lola Saria. Pero sa kanyang mga meta, may lungkot at awa. Wala nang normal na daan para sa iyo, anak. Simula pa lang ng buhay mo, pinili ka na ng liwanag at dilim. Ngunit kahit anong gawin mo, sa huli ikaw pa rin ang magpapasya kung saan ka lalakad. Habang sinasabi ito ni Lola Saria, biglang umihip ang malamig na hangin. May naramdaman silang presensya sa paligid. Isang tila anino ang gumalaw sa gilid ng gubat at ang hangin ay nagsimulang umalingaunggo ng mga bulong. Napetingin si Elmo sa mutya sa kanyang palad. Tumitibok ito. Para bang may buhay. Para bang tinatawag siya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ito. Nang gabing iyon, hindi na muling pumikit si Elmo. Nakaupo siya sa bubungan ng kanilang bahay, hawak-hawak ang mutya. Habang ang ulan ay marahang pumapatak sa bubog ng kanyang buhok. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya ay may unos na hindi mapawi. Ang mutya ay patuloy na kumikislap sa asul na liwanag, parang tibok ng puso na hindi kanya. Anak ng diwata, pinili ng tadhana, tagapigil ng dilim. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ni Lola Saria. Pero ang tanong niya, bakit siya? Bakit siya? Nani hindi kilala kung sino ang tunay niyang magulang, na lumoki sa pag-iwas ng mga tao, salamat ng katahimikan, at sa mga mata ng takot na laging nakatuon sa kanya. Hindi niya makalimutan ang isang gabi, mahigit 7 taon na ang nakalipas. Bata pa siya noon, mga 8 o 9. Naglaro siya mag-isa sa tabing ilog, at pag-uwi niya, sinalubong siya ng galit ng kanyang amain. Saan ka na naman galing? Sigaw nito. Baka may ginawa ka na namang kababalaghan. Sinuntok siya ng lalaki, habang ang kanyang ina, bagamat umiyak, ay hindi siya magawang ipagtanggol. Mula noon, napako sa isip niya ang mensahe, huwag kang papansin. Huwag mong ipakita kung sino ka. Pero ngayon, parang hindi na sapat ang pagtatago. Ang dilim ay lumalapit. Ang hangin ay mabigat. Ang paligid ay tila nababalot ng hindi nakikitang banta. Sa bawat sulok ng gubat, tila may matang nagmamasid. At sa mga aninong sumasayaw sa liwanag ng buwan, may mga hugis na hindi mo may paliwanag. Mahaba ang mga kamay, walang mata, pero nakangisi. Nang sumunod na araw, hindi na rin pumasok si Elmo sa pelengke. Pinili niyang mag-isa, tahimik sa ilalim ng punong balete sa likod ng baryo. Dumating si Nika, dala ang kanyang paboritong kakanin, minatamis na saba. Ba't hindi ka nagpapakita sa amin? Tanong ni Nika habang umuupo sa tabi niya. Hindi mo ba nararamdaman? Mahina niyang sagot. Parang may dumidilim sa paligid. At sa tuwing titingin ako sa salamin, parang hindi na ako, yung Elmo na kilala ko. Hinawakan siya ni Nika sa balikat. Wala sa dugo ang pagkatao. Kahit sino ka pa, kung ang puso mo'y hindi bumibigay sa kasamaan, hindi ka kailanman magiging halimaw. Pero bago pa man siya makasagot, biglang lumamig ang hangin. Kumidlat. Sumunod ang alingaungaw ng tunog na tila huni ng mga paniki, pero mas mababa, mas malalim. Mula sa kakahuyan, lumabas ang 3 nilalang, itim ang balet, mahahaba ang kuko, at ang mga matay pula. Hindi ito ordinaryong aswang, may suot itong alahas na may kaparehong liwanag sa mutya na Elmo. Siya ang hinahanap, sabi ng isa, at bigla silang sumugod.
Hinila ni Nika si Elmo at sabay silang tumakbo papalayo. Pero mabilis ang mga nilalang. Isa sa kanila ang tumalon at halos makuha si Elmo kung hindi lang siya nakailag at nadula sa damuhan. Tumama siya sa lupa, pero bago pa man siya maabot, biglang sumiklab ang liwanag mula sa mutya. Isang puso ng enerhiya ang kumalit, itinapon ang mga nilalang palayo. Nang magmulat si Elmo, si Lola Saria ay nakatayo sa tabi niya, nakataas ang kamay at may hawak na baston na yari sa buto ng lumang punong kahoy. Magsimula na ang pagsubok mo, Anya. Kung hindi mo pipigilan ang pagbabalik ng Haring Aswang, ang mundong ito ay malulunod sa dilim. Hinawakan ni Elmo ang kanyang dibdib. Hindi ko nga alam kung paano magumpisa. Hindi ako bayani. Wala akong alam. At hindi ko pa rin matanggap kung bakit ako iniwan ng tunay kong mga magulang. Tumabi si Lola Saria sa kanya, marahan. Ang iyong ina ay isa sa pinakamatapang na diwata sa silangan. Ipinaglaban kanya hanggang sa huli. At ang iyong ama, isa siyang tao, alagad ng liwanag. Inili nilang itago ka, kay kapalit ay sarili nilang buhay. Lalong sumikip ang dibdib na Elmo. Parang may kirot sa puso niya na matagal nang nakabaon. Matagal siyang nangulila, matagal siyang nagtanong at ngayon, kahit bahagya nang nasasagot ang mga tanong, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit ng pagkawala. Kung ganon, bulong niya, kung may bahagi ako ng liwanag, ayokong maging dahilan ng dilim. Bumangon siya, pinunasan ang mutya at inilagay sa maliit na lalagyan sa lig niya. Anong dapat kong gawin? Tanong niya. Ngumiti si Lola Saria. Maghanda. Ang tunay na digmaan ay hindi sa labas, kundi sa loob. Mula noon, nagsimula ang lihim na pagsasanay na Elmo. Tuwing gabi, nagtutungo siya sa silong na matandang kuweba sa bundok, kung saan pinakita ni Lola Saria ang sinaunang paraan ng paggalaw ng enerhiya, pakikipag-ugnayan sa mga elemento ng hangin, tubig at apoy. Pinutol niya ang takot sa bawat hakbang, pero may bahagi ng kanyang puso na patuloy na nag-aalinlangan. Hindi dahil sa mahirap ang pagsasanay, kundi dahil sa tanong na hindi pa rin mawaglit sa kanyang isip. Lumipas ang mga araw na parang gumagapang na ulap, mabigat, tahimik at punong panganib na hindi mo makita pero ramdam mo sa balat. Sa bawat gabi, mas lumalalim ang lamig ng hangin at mas madalas na naririnig ang mga alulong mula sa kagubatan. Ang mga ilog ay tila bumababa ang tubig kahit hindi tag-init at may mga halamang bigla na lang nalalanta sa paligid ng baryo. Parang may humihigop ng buhay sa paligid natin, sabi ni Lola Saria habang pinagmamasdan ang mga tuyong dahon sa kanyang kamay. Hindi ito natural. Ang Haring Aswang ay gising na at naghahanda. Sa baryo, tahimik ang mga tao pero hindi ibig sabihin ay hindi sila natatakot. Marami sa kanila ang bihira ng lumabas sa gabi. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas tuwing takipsilim. At kahit hindi tuwirang sinasabi, si Elmo ang nasa gitna ng usapan ng lahat. May ilang galit, may ilan ang tahimik na nagmamasid, pero halos lahat ay nagdududa. Minsan, habang bumibili siya ng bigas sa pelengke, narinig niya ang isang matandang babae. Dapat noon pa, yan pinalis. Tingnan mo, simula nang bumalik yang marka sa balet niya, puro kamalasan na. Ngunit hindi siya nagsalita. Tinanggap na lang niya ang tingin at mga bulong ng mga tao. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil masyado na siyang sanay sa sakit. Hindi ko sila masisisi, sabi ni Elmo kay Nika habang naglalakad sila pauwi. Mahirap maniwala sa taong hindi mo lubos na kilala, lalo na kung may kasamang takot. Huwag mong hayaan na takpan ng galit nila ang liwanag sa iyo, sagot ni Nika. Nakikita ko pa rin yung dating Elmo. At kahit magbago ka man, kahit mag-iba ang balat mo o lumipat ka pa diyan, kaibigan pa rin kita. Ngumiti siya kahit may bigat sa dibdib. Malaking bagay na nariyan si Nika. Siya lang ang natitirang dahilan kung bakit hindi pa bumibigay si Elmo sa dilim na dumarating. Sa gabi, patuloy ang kanyang pagsasanay sa ilalim ni Lola Saria. Tinuturuan siyang pakinggan ang bulong ng hangin, pakiramdaman ang tibok ng lupa, at gamitin ang mutya para tumawid sa pagitan ng liwanag at anino.
Pero kahit paunti-unti na niyang natutunan ang mga ito, hindi pa rin niya makabisado ang isa sa pinakamahalada, ang tawagin ang liwanag mula sa loob ng kanyang puso. Hindi sapat ang galit o takot para gamitin ang mutya, sabi ni Lola Saria. Kailangan mong alalahanin kung sino ka at para kanino ka lumalaban. Ngunit yun ang pinakamahirap para kay Elmo. Hindi niya alam kung sino talaga siya. Lahat ng alam niya tungkol sa sarili ay mula sa sabi-sabi. Isinuka, itinago, pinili ng tadhana. Pero wala siyang sariling alaala ng kanyang ina. Wala siyang tinig ng ama na maaalala sa gabi. At sa kabila ng mga pagsasanay at paghahanda, nananatili ang tanong sa kanyang puso. Kung wala akong pinanggalingan, paano ko malalaman kung anong landas ang dapat kong tahakin? Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog kasama si Nika, biglang bumaluktot ang liwanag ng buwan. Parang may tumabing anino sa kalangitan. Kumidlat pero walang kulog. Maya-maya, narinig nila ang sigaw ng isang bata mula sa kabilang bahagi ng gubat. Tumayo agad si Elmo at tumakbo. Sinundan siya ni Nika. Doon nila nakita ang isang batang lalaki, umiyak at nakasubsob sa lupa. Sa paligid nito, may mga bakas ng tila malalaking kuko sa lupa. Sa di kalayuan, may nakita silang aninong dumudulas sa likod ng mga puno, hindi tumatakbo, hindi lumilipad, kundi parang lumulutang sa lupa. Biglang lumitaw ang mga pulang mata sa dilim. 1, 2, 5. Mga nilalang na tahimik lang nanonood, pero ang presensya nila ay parang lason sa hangin. Nang lumapit si Elmo, nag-iba ang ihip ng hangin. Tumindig ang balahibo niya sa lig. Nilabas niya ang mutya at agad itong kumislap. Ngunit sa halip na umatras ang mga nilalang, ngumisi sila. Hindi ka pa handa, sabi ng isa sa mga anino. At sa susunod, wala na ang batang ito. Biglang naglaho ang mga nilalang. Iniwan ang batang umiyak at si Elmo na nanginginig sa gilid ng gubat. Pagbalik nila sa baryo, mas tahimik ang gabi. Ang mga kuliglig ay nawala. Wala ring humuhuni. Parang ang buong paligid ay huminto. Sabi ni Lola Saria, senyales iyon na mas malapit na ang dilim. Hindi sila umatik, bulong na Elmo. Para lang silang nanonood. Sinusubukan kanila, sagot ni Lola. Gusto nilang matikman ang takot mo. Dahil sa takot, nagkakaroon ng puwang ang dilim. Nang sumunod na araw, gumising si Elmo na may mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagtingin niya sa salamin, napansin niyang mas lumawak ang marka sa balet niya. Mas matingkad na aso. At sa mutya na nakasabit sa kanyang lig, may pumutok na linyang pulang liwanag. Hindi dayti ganon. May koneksyon sila, sabi ni Nika. Kapag lumalapit ang panganib, parang nag-iinit ang mutya. Elmo, dugtong niya, malapit na sila. At baka hindi lang baryo natin ang gusto nilang lamunin. Baka buong mundo. Hindi sumagot sa Elmo. Ang katawan niya ay lumalakas, pero ang puso niya ay lalong nahahati. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo pa rin, magtago. Isang bahagi ang nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang maging tagapigil ng dilim. Ngunit sa likod ng mga tanong, may isang damdamin na unti-unting lumalalim. Takot man ako, pero hindi ko hahayaan na mawala ang mga taong mahal ko. At habang tinitingnan niya ang lumang bundok sa silangan, alam niyang doon magmumula ang huling unos. Hindi pa ngayon, pero paparating na ito. Mula sa araw ng insidenteng iyon sa gubat, mas naging masinsinan ang pagsasanay na Elmo. Bawat gabi, kasama si Lola Saria at si Nika, sinisikap niyang palalimin ang koneksyon sa mutya. Natutunan niyang gamitin ito para maramdaman ang enerhiya sa paligid, ang mga aninong nakatago, ang halimuyak ng hangin, ang presensya ng mga di nakikitang nilalang. Pero habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, may isang bagay din siyang napapansin. Sa tuwing ginagamit niya ang mutya ng mas matagal, may bahagi sa kanyang isipan na parang lumalayo. May mga panaginip siyang hindi kanya, mga lugar na hindi niya pa napupuntahan. Mga tinig na kakaiba ang wika pero naiintindihan niya. Minsan, paggising niya, may mga salita sa kanyang balet, parang lumang sulat na nawawala rin pagkatapos ng ilang oras. Bakit nangyayari ito?
Tanong niya kay Lola Saria. Parang may ibang gumigising sa loob ko. Dahil hindi ka lang isang tagapigil, Elmo, sagot na matanda habang mabagal na pinapaikot ang mutya sa apoy. Ikaw ay tagapagmana. Tagapagmana? Ano? Ngunit bago pa siya masagot, biglang dumating si Nika. Puno ng galos ang braso, hingal na hingal. May kinuha sila, bulalas niya. Si Mang Ido nawawala. Hinila siya ng anino sa gitna ng gabi. May mga patak ng dugo sa sahig, pero walang katawan. Bumalik sila agad sa baryo, at totoo nga ang balita. Wala si Mang Ido. Iniwan ang kanyang sapatos, at ang mga gamit niya sa paggawa ay nagkalat sa lupa. Pero ang kakaiba sa pader ng kanyang bahay, may nakaukit na simbolo, isang bilog na may mata sa gitna, at mga sanga ng puno na parang kamay. Yan ang tanda ng sumpang ulo, bulong ni Lola Saria. Isang sinaunang lahi ng mga aswang na kayang gamitin ang alaala ng biktima bilang sandata. Kapag nawala ang isang tao sa kanila, hindi lang katawan ang nawawala, kundi ang buong kwento niya. Mawawala sa alaala ng lahat. Pero hindi ko makalimutan si Mang Ido, sagot na Elmo. Dahil ikaw ay tagapangalaga ng mutya. Ikaw lang ang hindi nila basta mabubura. Pero ang iba, hindi na nila siya maaalala. At totoo nga, kinabukasan, tinanong ni Elmo ang mga kapitbahay. Si Mang Ido, nakita niyo? Sino yon? Sagot ng isa. May bagong lipat ba? Kilala mo ba siya, Nika? Tanong pa ng isa. Elmo, baka napapanaginipan mo lang. Napatingin si Elmo kay Nika. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Tahimik lang ito. Nika, mahinang tanong ni Elmo, naalala mo pa ba si Mang Ido? Pero sa halip na sumagot, bigla siyang tumayo at umalis. Naiwan si Elmo, parang binuhusan ng malamig na tubig. Kinagabihan, bumalik si Elmo sa punong baletik kung saan sila madalas mag-ensayo ni Lola Saria. Doon, sa lilim ng buwan, nahuli niya si Nika, kausap ang isang nilalang. Isang nilalang na may pulang meta, balot ng itim, at may suot na perehong alahas ng mga nilalang na sumugod sa kanila noon. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi siya makagalaw. Ngunit narinig niya ng malinaw ang sinabi ng nilalang. Hindi pa niya alam kung sino siya talaga. Pero sa oras na gisingin niya ang huling alaala, magiging atin siya. Pagkaalis ng nilalang, nilapitan niya si Nika. Anong ibig sabihin yon? Tanong niya. Bakit ka may connection sa kanila? Hindi agad sumagot si Nika. Tumingin ito sa kanya na parang gustong umiyak pero pinipigilan. Elmo, patawad. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang totoo, ako ang anak ng albularyong naging taga-subaybay ng Haring Aswang. Matagal na kaming may ugnayan sa kanila. Ako ang tagapagdala ng balita. Pero hindi ako kasama sa plano nila. Hindi ako sang-ayon sa dilim, kaya lumayo ako. Kaya ako lumapit sa iyo. Lahat ba ng pagkakaibigan natin kasinungalingan lang? Tanong ni Elmo, nanginginig. Hindi, sagot niya. Nagsimula ako may layunin. Pero habang nakasama kita, habang nakita ko kung gaano ka nagtatanggol, kung gaano ka nasasaktan sa ginagawa ng mundo sa iyo, doon ko napagtanto. Hindi kita kayang ipahamak. Kaya ako nanatili. At handa akong mamatay para sa iyo. Hindi alam ni Elmo kung anong mas masakit, ang pagkabigla sa kanyang natuklasan, o ang katotohanan kahit ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya ay may tinatagong lihim. Habang naglalakad siya pauwi, biglang nanlambot ang tuhod niya. Tumigil siya sa ilalim ng isang puno, at doon ay biglang nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib, hindi asul, kundi puting-puti. Napakaliwanag, parang araw. Sa kanyang isipan, may biglang bumalik, isang alaala. Isang babae, maganda, may pakpak na tila gawa sa liwanag, niyayakap ang isang sanggol. May tinig itong sinasabi, Anak ko, kung darating ang araw na piliin mong harapin ang dilim, huwag mong kalimutan kung sino ka. Ang dugo ng diwata at liwanag ay nasa puso mo. Ngunit higit sa lahat, tao ka, at mahal kita. Muling pumikit sa Elmo. Ramdam niya ang bigat ng lahat, ang sakit ng katotohanan, ang pagkalito, ang lungkot,
at ang pagdududa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may apoy na unti-unting lumiliyab. Sa di kalayuan, muling sumiklab ang apoy sa isang bundok. May isang nilalang na may sunggay, nakatayo sa gilid ng bangin. Itinataas nito ang kamay, at sa paligid niya, libo-libong nilalang ang lumilitaw mula sa lupa, itim, matutulis ang mga kuko, at sabik sa dugo. Ang hangin sa paligid ng bundok ay mabigat, hindi dahil sa ulan o usok, kundi dahil sa presensya ng daan-daang nilalang ng dilim. Nakatayo si Elmo sa tuktok, hawak ang mutya na ngayon ay kumikislap sa puting liwanag na may halong asul. Sa likod niya, si Lola Saria at si Nika, sugatan ngunit hindi sumusuko. Sa ibaba ng bangin, naroon ang hukbo ng mga nilalang, mga aninong may pulang meta. Mahahaba ang mga kuko, at sa kanilang gitna ay ang pinakamalaki sa lahat, ang haring aswang. Matangkad, balot ng balat na parang boto, at may pakpak na parang binuo mula sa abo at apoy. Ang mga mata nito ay itim na may pulang ningas, at sa tuwing tititig ito, parang hinuhukay ang buong kaluluwa mo. Elmo, bulong ni Lola Saria, huwag mong hayaang kainin ng galit ang puso mo. Kung papayag kang makinig sa takot, panalo na sila. Pero si Elmo ay hindi na ang batang takot tumingin sa sarili. Hindi na siya ang batang nagtatago sa dilim. Naramdaman niya ang bawat puso ng mutya sa dibdib niya, bawat alaala ng kanyang ina, ng bawat kaibigan na nagtiwala, at ng lahat na nawalan dahil sa dilim. Lumapit siya sa gilid ng bangin. Kung ako ang gusto niyo, ako na lang. Huwag niyo nang idamay ang mga tao sa baryo. Ngunit ngumisi ang haring aswang. Hindi lang ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko ang puso mo, ang galit mo. Dahil sa oras na lumabang ka sa akin gamit ang galit, saka ka magiging isa sa amin. Biglang bumigat ang paligid. Ang mga anino sa hukbo ay kumilos, sabay-sabay, parang alon ng kamatayan. Pero bago pa man sila makalapit, lumitaw si Lola Saria sa gitna, itinaas ang kanyang baston, at mula rito ay sumiklab ang liwanag. Ilang nilalang ang umetras, pero hindi lahat. Iba na ang lakas ng kaaway ngayon. Elmo, sigaw ni Nika, ang mutya, gamitin mo. Ngunit nang itaas ni Elmo ang mutya, bigla siyang binulungan ng isang tinig, hindi sa labas, kundi sa loob ng kanyang isip. Tinig ng kanyang ama, malalim, mahinahon. Hindi lakas ang tunay na sandata mo, anak, kundi ang iyong pagkatao. Tandaan mo, ang liwanag ay hindi kailanman tumitili. Ito'y tahimik, ngunit hindi natitinag. Dahan-dahan siyang lumakad pababa, papalapit sa haring aswang. Ang mga nilalang sa paligid ay hindi makagalaw. Parang may di nakikitang pader na humahadlang sa kanila. Handa ka na bang tanggapin ang kapalaran mo? Tanong ng hari. Hindi ako pinanganak para maging alipin ng kadiliman, sagot na Elmo. At kung parte man ako ng lahi mong sumira sa mundong ito, ngayon ko pipiling baguhin ang kwento. Biglang sumugod ang haring aswang at tumama ang unang hampas nito sa lupa kung saan kanina lang nakatayo si Elmo. Umetras siya, halos masapo. Ang hangin ay naging usok at ang paligid ay tila sumabog sa tunog ng banggaan. Dumagundong ang kalangitan at sa bawat pag-atik ng hari, parang lumilit ang pag-asa. Ngunit sa bawat galaw ni Elmo, mas lumalalim ang koneksyon niya sa mutya. Bawat pag-atras ay may kasamang alon ng liwanag. Bawat pagtama ng kanyang palad sa lupa ay nagpapalabas ng enerhiya na tila nagsasanggalang sa kanya at sa mga kasama niya. Nika, kailangan kong mapalapit sa kanya. Kapag naramdaman ng mutya ang puso ng halimaw, doon ko siya matatalo. Hindi mo yan magagawa mag-isa, sabi ni Nika. Sasamahan kita. Muling sumugod ang hari. Sa lakas ng hampas nito, nahulog si Nika sa gilid ng bangin. Nika, sigaw na Elmo. Lumingon siya at nakita ang kamay ni Nika na nakabitin. Pilit na kumakapit. Tumakbo siya, iniwan pansamantala ang pakikipaglaban, at inabot ang kamay nito. Ngunit bago niya ito mayahon, isang anino ang lumitaw sa likod. Tumama ito kay Nika. Hindi, bulong ni Elmo, habang nakatingin sa katawan ni Nika na unti-unting nagiging alikabok, dala ng sumpa ng haring aswang. Ngayon, alam mo na ang tunay na sakit ng pagkawala,
sabi ng hari. Ngayon, buo ka na. Umugong ang tenga na Elmo. Hindi niya na naririnig ang paligid. Ang puso niya ay pun ng sakit, hindi galit, kundi isang uri ng pagdadalamhati na bumabalot sa buong pagkatao niya. Sa kanyang pagluha, tumibok ang mutya sa kanyang dibdib at sa unang pagkakataon, sumiklab ang liwanag mula sa lupa, papunta sa langit. Isang hugis ng diwata ang lumitaw sa paligid niya, ang imehe ng kanyang ina, nakangiti, at marahang hinahaplos ang kanyang ulo. Anak, huwag mong hayaang mawala ka sa sakit, dahil ang liwanag ay laging nasa puso na may pag-ibig. Muling lumingon si Elmo sa Haring Aswang. Sa halip na galit, ang nilalaman ng kanyang mata ay kapayapaan. Tumindig siya at sabay na nilabas ang lahat ng lakas ng mutya. Ang liwanag ay pumulanit sa lahat ng direksyon, hindi mainit, hindi mapanira, kundi masakit para sa mga hindi marunong magmahal. Isa-isang naglaho ang mga nilalang sa hukbo. Himiyaw ang hari. Tinangkang lapitan si Elmo, ngunit sa bawat hakbang niya, natutunaw ang anyo niya. Nang sa wakas ay umabot siya kay Elmo, lumuhod ito sa harapan ng liwanag. Bakit hindi kita mapatay? Sigaw ng hari. Dahil pinatawad kita, sagot na Elmo. At sa paglimos mo ng galit, binigyan kita ng awa. Sa huling pagliyab ng mutya, sumambulat ang huling alo ng liwanag, at kasama nito ang pagkawala ng Haring Aswang. Tahimik, walang hangin, walang ingay. Si Elmo ay lumuhod sa lupa, himawak sa puso, at tahimik na umiyak. Sa likod ng kanyang mga luha, may narinig siyang tinig. Familiar. Elmo, napalingon siya. Sinika, nakatayo. Buhay. Ngunit may kakaiba, ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi pula, hindi asul, kundi ginto. Tahimik ang paligid matapos ang labanan. Ang mga aninong deity nangingibabaw sa langit at lupa ay naglaho na, parang usok na tinanggay ng hangin. Sa gitna ng parang na deity pinamugaran ng dilim, ngayon ay may liwanag na muling dumapo. Ngunit hindi ito ang liwanag ng tagumpay na masayang ipinagdiriwang. Ito ay liwanag ng isang mapait na katotohanang tinanggap na sa bawat pagwawagi, may kapalit. Nakaupo si Elmo sa tabi ng katawan ni Lola Saria, nakayakap sa matandang babae na minsang naging tagapagturo, dabay at tanging pamilya niya sa dilim ng kanyang paglalakbay. Isinakripisyo ni Lola Saria ang huling patak ng kanyang lakas upang mapigilan ang huling pag-atik ng Haring Aswang. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung kaya ko pa, mahinang sabi ni Elmo habang pinipigilan ang luha. Lahat ng ito, sinimulan ko lang dahil gusto kong malaman kung sino ako. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Tahimik na lumapit si Nika. Buhay siya, pero hindi na siya ang dating Nika. Sa pagbagsak ng mutya sa gitna ng labanan, tinanggap niya sa kanyang katawan ang liwanag ng diwata upang tapusin ang sumpa ng Bakunawa. Isang gawaing hindi kayang gampanan ng tao, kaya't kahit nabuhay ang kanyang laman, nagbago ang kanyang kaluluwa. Elmo, bulong niya, hindi ka na lamang basta anak ng dilim o tagapagdala ng liwanag. Isa kang tulay. At ang mga tulad mo, bihira, kailangan ka pa ng mundong to. Tumingin si Elmo sa kanya, ramdam ang Leo kahit hawak pa rin niya ang kamay ng dalaga. Pero paano ako magpapatuloy kung wala na kayong lahat? Hindi mo kami nawala, sagot ni Nika. Bahagi kami ng iyo. Nasa iyo ang aming alaala, ang ating mga pinaglaban, ang bawat sakripisyo. Sa pag-alis ng mga huling ulap, bumalik sila sa baryo o kung anuman ang natira rito. Ang ilang bahay ay sira, ang iba'y sunog. Marami sa mga taga-baryo ay hindi nababalik. Ngunit ang ilang nanatili, kabilang ang mga batang nawalan ng magulang, ay tumakbo kay Elmo. Kuya Elmo, sabi ng isa, ikaw na po ba ang tagapangalaga ng mutyang ngayon? Tumingin siya sa kanyang palad, wala na roon ang mutya. Natunaw ito sa liwanag ng huling labanan, piniling sumanib sa puso ng mundo. Pero may kakaibang init pa rin sa dibdib niya. Araw may liwanag na hindi na niya kailangang hawakan dahil naging bahagi na ito ng kanyang pagkatao.
Hindi ko nahawak ang mutya, sagot niya. Pero habang buhay pa ako, hindi ko hahayaang bumalik ang dilim. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Elmo ang mga tao sa baryo. Inayos nila ang mga bahay. Tinuruan niya ang mga bata kung paano protektahan ang sarili sa harap ng panganib. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang taong may puso, may malasakit, may pananampalataya sa kabutihan. Lingid sa kaalaman na marami, isang gabi, muling napakita sa kanya si Nika sa anyong diwata. Maputi ang kanyang kasuotan, may liwanag sa bawat hakbang. Hindi na siya pwedeng manatili sa mundo ng tao, ngunit binigyan siya ng pagkakataong makapagsalita sa huling pagkakataon. May isa pa akong sikreto, bulong niya. Ang bakunawa, hindi lang halimaw. Isa siyang nilalang na minsang minahal ng diwata. Pero nasaktan, nilimot at napuno ng puot. Kaya siya naging halimaw. Elmo, sa mundong ito, kahit ang pinakamadilim ay ring may liwanag. Napahawak si Elmo sa dibdib niya. Ramdam ang bigat ng sinabi. Ibig mong sabihin, pwede silang magbago. Hindi lahat, sagot ni Nika, pero ang ilan. Ang liwanag ay hindi para pumote. Ito'y para magbigay daan. Pumili ka, Elmo, anong uri ng tagapangalaga ang gusto mong maging. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Nika. Pero sa tuwing lalakad si Elmo sa gubat, o sa tuwing sumisilip ang buwan sa kanyang silid, tila may tinig na humahaplo sa kanyang isip. Kalma, malinaw, mapagkalinga. Makalipas ang isang taon, hindi na lamang siya isang batang isinuka ng bakunawa. Isa na siyang guro, gabay at tagapagsalaysay. Hindi na siya tinatawag na salot, kundi tagapagligtas. Ngunit kahit pa ganoon, hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling, ang sakit ng pagiging iniwan, ang tanong kung bakit siya nabuhay, at ang lamat ng pagkakaibigang binago ng kapalaran. May isang batang lumapit sa kanya minsan, may hawak na ginupit na dahon. Kuya Elmo, totoo po ba yung kwento niyo? Yung tungkol sa halimaw na umiyak sa ilalim ng dagat. Ngumiti sa Elmo. Totoo ang kwento. Pero mas totoo ang aral na ang mga halimaw ay hindi isinilang, kundi minsan ay gawa ng ating sakit, takot at galit. Kaya't bago ka tumuligsa, matuto kang makinig. Tumingin ang bata sa kanya, nag-isip at saka nagtanong muli. At ikaw po, halimaw ka rin po ba noon? Naglakad si Elmo palayo, habang ang araw ay muling sumisilip mula sa silangan. Hindi siya sumagot agad. Inakiramdaman niya ang hangin, ang tibok ng lupa, at ang init sa kanyang dibdib. At sa ilalim ng langit na puno ng alaala, sagot niya sa sarili. Siguro. Pero ngayon, ako'y patunay na kahit isinuka ka ng dilim, maaari ka pa ring tanggapin ng liwanag.